Naniniwala ba kayo sa himala? Marami sa atin iba-ibang kahulugan yan. Pero may tuturing daw na himala ang nangyari sa isang lalaking nabaril sa ulo not once, not twice, but thrice. Pero ngayon siya'y thriving mabuhay. Yan ang kwentong inalam ni Bam Alegre. Balitang-balita ang mala superhero movie na nangyari sa isang lalaki. Hindi man nakakalipad o kaya may super speed. Ang bala sa ulo ng binaril na tricycle driver hindi tumagos at himala siya nakaligtas. Siya na ba ang real-life Man of Steel? Hapon noong ika-23 ng Nobyembre, naghihintay ng pasahero ang tricycle driver na si Luis. Hindi niya tunay na pangalan. Bumili ako ng palamig noon. Tapos umupo doon sa tambayan namin sa Toda. Habang naghihintay ng pasahero. Pero ang ordinaryong araw ni Luis, nabasag dahil sa mga putok ng baril. Bigla raw may lumapit na lalaki kay Luis at pinaputukan siya sa ulo. Bigla na lang may 3 putok na nasunod-sunod. Wala akong alam, kuryente. Pag ganyan ko, nakakita ko may tumutulo na dito sa damit ko. Sabi ko, mamamatay na ako. 3 putok yung narinig kong pumutok eh. Ayon sa mga pulis, 3 beses daw pinaputukan si Luis sa ulo. Ang problema, hindi agad na isugod si Luis sa ospital. Tawid-tawid pa ako dyan. Patawid-tawid ako eh. Tapos tumatawid ako. Sabi ko doon sa mga kasama ko, tara, tidyo naman ako sa ospital. Wala, lumalayo sa akin siguro, natatakot. Matapos ang insidente, si Luis buhay na buhay. Himalang nakaligtas at ang mga bala ng baril bumaon sa ulo niya pero hindi tumagos. Wala rin daw siyang natamo na ibang sugat. Marami rin siyempre mga nakapilang na magpapagamot. Alas 3 kami nung mahigit nung dumating doon eh. Inabot pa ako ng 11 bago ako nadala sa OR. Tapos nung naoperahan ako, nagising na lang ako madaling araw. Sabi ko, kaya ko to. Kaya kong lampasan. Tsaka wala akong nararamdaman eh. Hindi man ako nahihilo. Ang pagkakaligtas ni Luis, palaisipan sa lahat. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Armin Guerrero, iba-iba raw ang pwedeng dahilan kung bakit hindi naglagos ang bala sa ulo ni Luis. Maraming factors po na makukonsider natin dyan. Una po yung bala. So yung bala, ano ba ang kondisyon ng balang ito? Paglabas ng bala ay maraming object na nag-i-intervene o pumipigil dun sa bala because of the distance. Factor yung wind direction, yung gravitational effect. Meron din pong factor yung present condition ng bala. Base sa investigasyon ng mga pulis, kalibre 38 ang gamit ng suspect. Marami po sa atin na yung caliber 38 ay may homemade gun or locally known paltik. So kapag sinabi pong paltik, ito po yung mga baril na walang factory specification or ibig sabihin, ito po ay poor quality or substandard ang pagkagawa. Posible po na yung balang tumama doon sa katawan ng tao ay nadaplisan lang siya in between nung anit or yung buto. So nandun lang sa in between na yun. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, wala pa raw silang nakikitang motibo sa nangyari. Posibleng kaso raw ito ng mistaken identity. Wala naman ako ginagawa masama eh. Mabiyahe lang ako. Inisip ko rin, wala naman din ako atraso. Wala naman din ako nakipag-away. Sino kaya akong gagawa sa akin nun? Wala naman akong nakakagalit. Wala naman akong utang. Kinakagalit sa akin nung gustong pumatay. Para sa otolaryngologist na si Dr. Rene Lacanilao, himalang maituturing na nakaligtas si Luis. Pwedeng tumama yung bala sa makapal na parte ng bungo ng pasyente. Ang bungo natin, pagka tinignan mo siya sa cross-section, makikita mo sa CT scan na merong parts na kumakapal, may parte na numinipis, hindi pantay-pantay ang kapal ng buto ng bungo. Kung tumusok lang, wala masyadong problema yon. Kung di tumagos, madaling operahan. Ang bala kasi, pagka pumunta sa joint, yung upungan ng buto, meron kasing fluids yan na tumutunaw dun sa bala, pwede kang magkaroon ng lead poisoning. Dagdag pa ni Dr. Lacanilao, wala naman daw magiging epekto sa utak ni Luis ang nangyari. May long-term effect, psychological.
Pero long term na sasabihin mo na epekto ng bala itself, pagka natanggal mo na yung bala, wala naman. Kasi maghihilom naman yun eh. Patuloy na nagpapagaling si Luis habang tuloy pa rin ang investigasyon sa nangyari. Kahit nangyari, masaya pa rin ako. Siyempre, buhay ako eh. Di ba? Habang buhay, may pag-asa. Kaya di natin masabi kung kailan tayo kukunin. Tulad nga na sa akin. Kung talagang matutuluyan ako, wala na, hindi mo na magagawa yung gusto mong gawin. Maikli lang ang buhay, sa isang bala lang, maaaring matapos ang lahat. Ako si Bam Alegre at yan ang kwentong dapat alam mo.